a great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the church, not only from the Archdiocese of Lipa, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Nais ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi ng kasalukuyang pagpapalagupa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asya. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asya. Makikilala natin ang 23 college scholars para sa taong panuruan 2022-2023. Pangarap ko pong maging isang architect. Ako gusto kong maging isang marketing manager. Nais ko pong maging isang IT specialist. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap ko maging isang entrepreneur. Gusto kong maging isang certified public accountant. Nais ko maging programmer. Tulungan niyo po ako maging IT specialist. Pangarap ko pong maging isang piloto. Gusto ko pa maging isang electrical engineer. Nais ko pong maging isang teacher. Tulungan niyo po akong maging isang guro. Pangarap ko pong maging software engineer. Gusto ko pong maging isang guro. Nais ko pong maging isang pulis. Tulungan niyo po akong maging isang accountant. Pangarap kong maging pulis. Gusto ko pong maging isang magaling na guro. Nais ko pong maging magaling na inhinyero. Tulungan niyo po akong maging abogado. Pangarap ko pong maging bumbero. Gusto ko pong maging isang psychiatrist. Nais ko pong maging engineer. Sila ay nahirang hindi lamang batay sa kanilang academic performance, kundi gayon din sa kanilang paglilingkod sa simbahan at pagsunod sa mga panuntunan ng pagiging mabuting scholar ni Santo Padre Pio. Katulad na lamang ni Ana Maria Palillo na taga Santa Elena, City of Santo Tomas, Batangas. Kasi yan lang po yung isang bagay na lagi sinasabi sa akin ng papa ko na may pamamana nila sa akin. Wala po kami tapat na mapagkukunan. So yan po yung nagiging motivation ko po para po makapagtapos po ng pag-aaral. Sa amin po magkakapatid na 12. Ipapalad po at kakayanin. Sa amin magkakapatid po. Ako lang po yung makakagraduate na sa college po. At bilang isang anak po, gusto ko pong maasa ng magulang ko na umakyat sa stage, hindi po makahawak po ng totoong diploma. Sobrang pong laking tulong na magkasama ako sa Scholar ni Pio. Sa simbahan po, sa mga tao sa likod ng programang ito. Sobrang thankful po ako kasi
Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magpapatuloy at papatuloy pa rin pong tuparin yung mga pangarap ko. Dumagdag po kayo sa mga nagbibigay ng lakas ng loob, mga rason kung bakit andito po ako, nananatiling nakatayo, lumalaban po para sa pangarap. Ang inyo pong suporta ang magiging daan para matupad ang kanilang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sana ay tulungan nyo kaming makamit ang aming mga pangarap. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Tinatak mo po sa kanya ang 5 mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio ng Pietrelcina, isang kaputsinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun pa man, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating ng maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. San Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how
Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria at siya'y naglihila lang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iyayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami na kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka,
dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon at nais nating parangalan ang mahal na Birheng Maria sa kanyang walang sawang pananalangin para sa atin. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalo't higit ang kaarawan ni Sister Doris Mercado, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan
upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal, at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan ng katotohanan at buhay patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang mga Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong inyong dahilan at kayo ay sumisimba? Anong inyong dahilan at bakit kayo ay sumusunod sa mga batas? Anong inyong dahilan kung bakit sinasabihan niyo ang inyong mga anak na maagang umuwi, huwag pumunta dito, bawal pumunta doon? Anong inyong dahilan kapag kayong may mag-asawa ay may mga usapang dapat ganito ang gagawin, hindi dapat ganoon? Ano po ang dahilan ng lahat ng mga sinusunod nating ito? Halimbawa, bakit kayo ay tumitigil sa batas trapiko o sumusunod? Bakit kayo hindi basta nagtatapon ng basura? Bakit kayo ay tumutulong sa nangangailangan?
Mga minamahal, ang lahat ng batas na mayroon ang mundong ito, sa pamahalaan, sa simbahan, sa pamilya, sa organisasyon, kahit sa dadalawang taong may sinusunod na mga kasunduan, iisa dapat ang pinanggagalingan. Kapag ang isang batas ay hindi dito nanggagaling, walang kwenta ang batas na ito. Ito po yung tinatawag na batas ng pag-ibig. Lahat ng sinusunod ninyong mga alituntunin, mga paalaala, mga kasunduan, mga batas, mga rules and regulations, dapat lahat nakabatay sa batas ng pag-ibig. Huwag po kayong sasagot sa inyong mga anak kapag sinasabi ninyong, huwag ka nang pumunta doon. Huwag niyo sasabihin, pag tinanong, bakit po? Ay basta huwag kang pumunta doon, hindi ho sagot yon. O sasabihin niyong, uuwi ka ng maaga ha? Bakit po? Basta dapat kang umuwi ng maaga, hindi sagot iyon. O halimbawa kayong mga mag-asawa o kayong magkasintahan, dapat ako lamang ang iyong titingnan ha? Bakit? Ay basta gusto ko ako lang ang titingnan mo. Hindi pwedeng ganoon. O halimbawa simbahan, dapat kayo pagka naririto ay kayo ay mababait at tahimik ha. Dapat nakadamit kayo ng maayos. Bakit po, Father? Ay basta gusto ko, gayon ang gusto ko. Hindi pwedeng ganoon ang sagot. Dapat lahat may dahilan. At kapag tinuntun mo ang dahilan, dapat ang dulo niyan lalabas na dahil sa pag-ibig. Kapag ikay may gustong ipagawa sa iyong mga anak, ipinagbabawal mo at bawal ang ganito, pero hindi dahil sa pag-ibig, magdalawang isip po kayo. Kapag ikay may gustong maging kasunduan sa iyong minamahal, hindi dahil sa ngalan ng pag-ibig, pag-isipan ninyo ng mabuti. Kung kayo'y nasimba, hindi dahil sa pag-ibig, ay siya. Mag-isip-isip tayo. Baka, napakarami natin ngayong araw ng Sabado, nakakapanibago, napakarami ng sumimba ng alas 12. Hindi ko alam kung bakit. Isa ito sa mga misa ko ng alas 12, halos puno tayo. Hindi ko alam, baka kayo may mga hinihiling, may mga nais makamtan, may mga ipinapanalangin. Pero kung lahat ng ito hindi dahil sa pag-ibig, ay siya. Pag-isipan po natin ng mabuti. Dahil mga minamahal, lahat ng mga ipinatutupad na batas na hindi dahil sa pag-ibig ay walang kwentang batas. Kaya may mga batas trapiko dahil mahal ka ng pamahalaan ng hindi ka mapahamak. Kaya may mga batas sa simbahan dahil mahal ka ng Diyos upang hindi ka lalong lumayo. Kaya may mga batas sa pamilya dahil mahal ka ng iyong mga magulang upang hindi ka magkamali. Dapat po'y dahil sa pag-ibig. Kung kayo may gustong ipasunod na hindi dahil sa pag-ibig, hindi ko alam kung anong dahilan iyon. At magiging napakamakasarili ng isang sinusunod na batas kung ito hindi dahil sa pag-ibig. Kung kayo'y naririto at hindi dahil sa pag-ibig kay Kristo, ay bakit kayo naririto? Dahil kay Padre Pio? Mali. Naririto kayo dahil kay Father? Lalong mali. Naririto kayo dahil kayo ay napilitang isama ng inyong kapitbahay? Mali. Dahil dapat lamang sa pag-ibig kay Kristo. Kung lahat ng ating ginagawa hindi dahil sa pag-ibig kay Kristo, mawawala naman saysay. Ang inyong pagiging magulang, ang inyong mga pagiging lingkod sa pamahalaan, ang inyong mga pagiging lingkod sa simbahan, kung hindi dahil sa pag-ibig kay Kristo, ay di dadating ang panahon kayo mapapagod. Ay biruin ninyo, kayo lang ang kumakayod sa inyong pamilya. Hindi man lang kayo napapasalamatan.
pag-uwi ninyo kayo pa ang magluluto, ikaw pa ang maglilinis ng bahay, ay pag hindi ka napagod. Pero kung yan ay dahil sa pag-ibig, bukas magtatrabaho ka uli, kahit pagod ka. O kayong mga mag-anak, bakit kahit pasaway ang inyong mga anak, ba't ikay patuloy na kumakayod para mapag-aral ang iyong mga anak? Kahit na sa gabi nakakapaiyak ang aking anak. 17 taon na sa college, hindi pa nakakatapos. Ay, limang kurso na papalit-palit ba't patuloy ka nagtatrabaho para siya mapag-aral? Yun ang pag-ibig. Bakit kahit kayo nagkakagalit ng iyong asawa, kahit ilang gabing ikay hindi magkatabi sa kama, bakit pagka uuwi sa gabi pinaghahayin mo kahit padabog? Yun ang pag-ibig. Bakit kapag sumisimba ka, na hindi mo naman agad makakamta ng iyong hinihingi, bakit patuloy kang magsisimba at magdadasal? Yun ang pag-ibig. At yun ang dapat nating ginagawa ng paraan sa ating buhay. Yung ang lahat ng pagkakataon maging dahil sa pag-ibig. Huwag po kayong masanay na 3 linggo na, ilang buwan na, ilang taon nang hindi kayo nag-uusap ng iyong kapatid sa bahay. Ilang taon nang hindi mo pinapansin ang iyong kapitbahay. Baka napakatagal na panahon nang hindi mo kinakausap ang iyong anak. Yang mga yan ay hindi dahil sa pag-ibig. Kailan mo kakausapin? Kapag katuwid na at nakahiga na sa salamin, at hindi na makakatugon sa iyo? Pero kung ang lahat ay dahil sa pag-ibig, unti-unti, matututo kang magpatawad kahit napakahirap. Matututo kang umunawa kahit napakahirap. Matututo kang umintindi kahit ang mga ito'y magdudulot sa iyo ng hirap. Ito'y dahil sa tunay na pag-ibig. Si Maria, lahat ng kanyang buhay ay dahil sa pag-ibig. Kaya niya nakayanang makitang naghihirap ang kanyang anak. Kaya niya nakayanang magdusa kahit nakitang mamatay ang kanyang anak dahil sa malaking pag-ibig. At ito mga minamahal ang ating hilingin sa banal na misang ito kay Jesus, ang siyang magbibigay ng tunay na pag-ibig sa atin. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bahagi na po ako ng iyong malaking pagmamahal at pag-ibig upang sa aking pang-araw-araw na buhay, sa mga pagkakataong napakahirap umunawa, sa mga pagkakataong napakahirap umintindi, sa mga pagkakataong napakahirap magpatawad, ako po ay unti-unti sa pamamagitan ng pag-ibig na manggagaling sa iyo, unti-unti kong magawa ng paraan na ang aking sarili, ang aking puso, bagamat limitado at makasalanan, unti-unti ko ring maiayon sa ngalan ng aking malaking pag-ibig sa iyo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya.
Huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos, handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y mayapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos, madilim na lambag man ang tatahakin ko. Wala kong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos, handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos,
lubos. Madilim na lambag man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, sigil at tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen.
Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang atin pong osteria, ito'y lugar dito sa pambansang dambana na sa parking B. Pwede nating puntahan tuwing Sabado at Linggo upang doon tayo makabili o doon tayo pwedeng kumain. Ito po'y ating itinayo bilang pagsunod sa pamantayan ng CBCP sa mga National Shrine. Ikatlo, atin pong nais panatilihin ang kalinisan sa pambansang dambana, kaya pinatutupad natin ang CLAYGO, Clean as You Go. Tayo po may mga malalaking basurahan sa paligid, wag po tayong mag-iwan ng kalat dito sa ating simbahan. Atin ding ipinaalam na gamit ang ating main arc entrance. Narito po yan sa bandang likuran. Tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito po ay para maging tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin din pong tatandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y para sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. At ika-6, bukas po, ika-10 ng September, bahagi ng ating paghahanda sa kapistahan ni Padre Pio sa darating na September 23. Bukas ng maghapon, tayo magkakaroon ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pedia, Ophthalmology, ENT, at dental para sa libreng bunot ng ngipin. Gayon din meron tayong libreng surgical mission. Ito po ay operasyon tanggal bukol, loslos, bingot at iba pang mga bukol panlabas. Ito po ay ating inilaan bago tayo magsimula ng ating pagnonobena kay Santo Padre Pio. Nais nating magkaroon ng gawaing pastoral, tulong sa mga nangangailangan nating kapatid. At ito po ay sa pakikipagtulungan ng UST Medical Alumni Association sa pamamagitan ni Dr. Won Chai at ng RP Healthcraft Carrier Foundation Incorporated sa pamamagitan naman ni Dr. Sanchez at Dr. August Vergara. Sa ganitong diwa, kami po ay nananawagan sa inyo. Maghapon po bukas ang medical mission sa ating Divine Mercy Sanctuary. Kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para po sa mga pagkain na ating ilalaan sa halos 800 mga doktor at nurses na dadating bukas at sa mga humigit kumulang ng 500 mga pasyente na nagpalista para sa ating medical mission. Atin po silang bibigyan ng mga pagkain sa maghapon para naman po tulong natin sa kanila. Kung kayo nagnanais makiisa sa gawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina o sa aming pamisahan para sa inyong tulong pinansyal. Nais din nating banggitin na ngayon na sa darating na Huwebes, September 14, ay sisimulan ang ating nobenaryo at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Tayo po'y magkakaroon ng motorcade sa September 14 ng alas 5 ng umaga bilang pagpapasimula ng ating mga nobenaryo. Ang misa at nobena ay ang nobena po'y alas 4:15 ng hapon at alas 5 naman ng hapon ng ating nobena, misa, para po sa karangalang ito ni Santo Padre Pio. Ang ating ilang mga detalye sa gawaing ito para sa kapistahan ay inyong makikita sa ating Facebook page at makikita nyo sa mga susunod na araw sa mga tarpaulin na ating ilalabas dito sa pambansang dambana. Maraming salamat sa inyong lahat at ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasahan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos,
Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at sundin lagi ang batas ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.